Hello po, kapayapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Ang ating pong topic, ang ating pong paksa, ang Diyos po ay iisa. Ang Ama at Anak, iisa po sila ng pagka-Diyos. At ang Diyos na nagpakita sa ating mga magulang ay ang Panginoong Yesus. Yun po yung ating paksa, yun po yung ating topic. Ito po, basahin ko po sa inyo rito sa 1, yung sulat po ni Isaias, para po yun sa mag-ama. Kasi nakita po ni Isaias ang ating Panginoong Yesus. Nagpakita ang Panginoong Yesus kay Propeta Isaias. Kaya pinasulat ng Panginoong Yesus si Isaias para sa kanya dahil nakita ni Isaias ang kaluwalhatian ng Panginoong Yesus. Nakita niya yung ating Diyos. Yun po. Ang Diyos po na nagpakita sa ating mga magulang kay Abraham at saka sa iba pa, kay Isaias din ay ang Panginoong Yesus. Ito po, basahin ko po sa inyo rito sa 12:41 ng 1. Ang mga bagay na ito ay sinabi ni Isaias sapagkat nakita niya ang kanyang kaluwalhatian at siya'y nagsalita tungkol sa kanya. Ayun po, nakita ni Isaias yung kaluwalhatian ng Panginoong Yesus. Nakita niya po yung Panginoong Yesus. Siya po yung Diyos na nagpakita sa ating mga magulang, kay Abraham at saka sa mga propeta. Kay Moises, yun po, o basahin ko po sa inyong muli. Mga bagay nito'y sinabi ni Isaias sapagkat nakita niya ang kanyang kaluwalhatian at siya'y nagsalita ng tungkol sa kanya. Ayun, nagsalita si Isaias tungkol sa ating Panginoong Yesus. Iisang Diyos po yung ating Ama at saka Anak. Kasi po pareho po silang Panginoon. At parehas po sila ng pagkapanginoon, saka pareho po sila ng una at huli, at saka Alpha Omega. Kaya iisa po ang pagka-Diyos ng Ama at ang Anak. Dakilang Diyos nga lang yung Ama kasi tatay niya yun ama niya yun Ganun po. Ito po yung basahin ko po sa inyo rito sa Isaias 44:6. Ito po, ang nagsasalita po rito sa 44:6, yung hari ng Israel at saka yung Panginoon ng mga hukbo, yung manunubos. Yun po yung Panginoong Yesus, yung Panginoon ng mga hukbo, siya po yung Diyos na manunubos. Ito po, basahin ko po. Wala naman po tayong Diyos na manunubos, kundi ang Panginoong Yesus lang Wala na pong iba. Hindi naman po pwedeng tubusin ng Ama dahil sa Ama yun. Kaya tinubos ng Panginoong Yesus kasi siya yung pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay kaya dapat niyang tubusin yung mga tao. Nasa kanya po ang kaayusan ng lahat. Ito, basahin ko po sa inyo rito. Ang sasalita po rito yung hari ng Israel at saka yung Panginoon ng mga hukbo, yung manunubos po. Yun po yung Panginoong Yesus. Pero sinabi rin ng Panginoong Yesus, siya yun. Sinabi niya sa mga apostol. Ito, basahin ko po sa inyo. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ako ang huli at liban sa akin ay walang Diyos. Ayun sabi rito, liban sa akin ay walang Diyos. Yun po yung Panginoong Yesus. Sa kanya po nauukol tong verse na to. Kasi siya po yung hari ng Israel at saka siya po yung Panginoon ng mga hukbo na manunubos. Yun po. Kaya nga sabi sa Apokalipsis sa 19:13 hanggang 16, siya yung hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya itong verse po itong sa Isaias, ang Panginoong Yesus po ang nagsasalita rito. Isinulat po ni Isaias, pinasulat ng Panginoong Yesus. Dito po sa may Isaias 44:6, o basahin ko po sa inyong muli. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo.
Ako ang una at ako ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. O yun o. Ang Panginoong Hesus po to, yung Panginoon ng mga hukbo. Siya po yun. Siya po yung nagpakita kay Isaias. O siya yung sumasakay David. Yung sumasakay, ang yung umupo sa kanan ng Ama, yun po yung Panginoong Yesus, yung umupo sa kanan ng Ama sa Diyos. Yun po yung Panginoon ni Haring David, yung Panginoon ng mga hukbo. Ito, basahin ko po rito sa inyo. Siya yung umupo sa yung sa kanan ng Ama. Siya po yung Panginoon ni Haring David. Yun po yun. Ito po, basahin ko sa inyo rito sa mga awit 111. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Yun, no? Sabi rito, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Yun po yung Panginoon ni David, yung umupo sa kanan ng Ama. Yun po yung ibig sabihin nito. Yun po yung Panginoong Yesus. Sabi nga, si David, dumakila ng dumakila dahil ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa kanya. Pero piniliwanag din ng Panginoong Yesus na siya ngayon. Nandun po sa bagong tipan. Bababasa po natin. Ito, basahin ko muna po uli sa inyo ito para maintindihan nyo. Yung Panginoon ni Haring David dito, yung po sa kanan ng Ama. Kasi pareho silang ng pagkapanginoon, pareho sila ng Diyos. Yung Ama at saka anak. Ito, basahin ko po sa inyo muli rito sa 110 ng mga awit 1. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Ayun. Ito po. Ayun, yun po yung Panginoon ni Haring David. Yung po sa kanan ng Ama. Nababasa po yan dito sa Unang Korinto. Unang Kronika. Ito po sa Unang Kronika. Yung umupo po sa kanan ng Ama, yung Panginoong Hesus po yun, yung Panginoon po ni Haring David. Yung sumasakay David po yung Panginoon ng mga hukbo, yun po yun, yung nasa Isaias 44:6. Ito, basahin ko po sa inyo rito. Sa Unang Kronika 11:9. At si David ay dumakila ng dumakila, sapagkat ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasakay niya. O yun o. Sumasakay niya yung Panginoon ng mga hukbo kay Haring David eh. Yun po yung Panginoong Yesus, yung Panginoon ng mga hukbo, yung mapupo sa kanan ng Ama, yun po yung sumasakay David. Ito, basahin ko po sa inyong muli. Pinatunayan naman yan ng Panginoong Yesus na siya nga yung Panginoon ni Haring David. Bababasa po mamaya, babasahin ko po sa inyo dito sa bagong tipan. Siya yung Panginoon ng mga hukbo, yung Panginoong Yesus, yung manunubos po. Yung nasa Isaias 44:6. Ito, basahin ko po sa inyo muli rito sa Unang Kronika 11:9. At si David ay dumakila ng dumakila, sapagkat ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa kanya. Ayun o. Sumasa kanya yung Panginoon ng mga hukbo. Yun po yung Panginoong Yesus. Yung sumasa kay David po. Yung umupo, ang Panginoon po kasi ni Haring David, yung umupo po sa kanan ng Ama. Pero sinabi rin ng Panginoong Yesus na siya ngayon. Yung hari sa Israel, sabi rito sa Isaias, siya yung hari ng Israel na umupo sa kanan ng Ama, di pa po sa mga awit 111. Ito, siya po yung hari ang hari, yung mag-ama talaga ang hari. Sila pong dalawa talaga mag-ama at ng hari. Pero yung Diyos na sumasa tao, yung Panginoong Yesus. Sabi nga dito, basahin ko po sa inyong muli rito. Siya yung una tuloy, yung Panginoong Yesus, dito po sa 44:6 ng Isaias. Siya po yung hari ng Israel, at saka siya rin po yung
manunubos na Panginoon ng mga hukbo, yung sumasa kay David po. Si David ay dumakila ng dumakila dahil ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa kay David. Sabi po sa unang Kronika 11:9. Ito, basahin ko sa inyo muli rito sa Isaias 44:6 para malaman nyo, ang Panginoong Hesus yun, yung Panginoon ng mga hukbo, na umupo sa kanan, yun po yung sumasa kay David. Ito po, basahin po sa inyong muli. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ako ang huli at liban sa akin ay walang Diyos. Ayun, siya po yun, yung sumasa kay David. Siya po yung Panginoon ni Haring David, yung pumupo po sa kanan ng Ama. Ito, basahin ko po sa inyong muli dito para maintindihan nyo. Yung Panginoon ng mga hukbo sumasa kay David, yun po yung umupo sa kanan ng Ama. Yun po yung sabi doon, yung sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. O yung Panginoon po kasi ni Haring David, yung umupo sa kanan ng Ama, yun po. Ito, basahin ko sa inyo. Yung Panginoon ng mga hukbo sumasa kay David, yun po yung Panginoong Hesus na sumasa kay David. Ito, basahin ko po sa inyong muli. Unang Kronika 11:9. At si David ay dumakila ng dumakila, sapagkat ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa kanya. Ayun sumasa kanya, sabi rito, yung Panginoon ng mga hukbo. Ayun po, yun yung upo sa kanan ng Ama, yung Panginoon ni David. Ito, basahin ko po sa inyong umuli para maintindihan nyo sa 110. Siya yung Panginoon ng mga, yung Panginoon ni David, yung Panginoon ng mga hukbo, yung umupo sa kanan ng Ama. Ito, basahin ko po sa inyong muli. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa Panginoon ni David, sabi rito, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Ayun, yung Panginoon ni Haring David po rito, yung umupo sa kanan ng Ama. Pero pinatunayan din ng Panginoong Hesus yan dito sa sa bagong tipan. Sinabi niya rito, ito, basahin ko sa inyo dito. Siya po yung umupo sa kanan ng Ama. Basahin ko sa inyo rito. Siya yung hari ni dito po sa 22 ni Mateo. Pinatunayan ng Panginoong Hesus yan na siya yun. Yung Panginoon ni Haring David. Ito sa may 22. Pinatunayan ng Panginoong Hesus yan na siya talaga yung Panginoon ni David dito sa may Mateo 22. Ito po. Pinatunayan ng Panginoong Hesus na ang Panginoon ni Haring David na umupo sa kanan ng Ama, sabi doon sa mga awit 111, siya po yun. Siya po yung Panginoon ng mga hukbo, yung sumasa kay David. Si David ay dumakila ng dumakila dahil ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa kanya, sabi po sa unang Kronika 11:9. Yun po yung umupo sa kanan ng Ama sa 111 naman po. Yun po yung Panginoon ni David. Pero pinatunayan ng Panginoong Hesus yun, na siya nga talaga yung Panginoon ni David na umupo sa kanan ng Ama. Ito po, mababasa po rito sa Mateo 22, kabanatay 41 hanggang 44. Ito, sabi ng Panginoong Hesus dito, pinatunayan ng Panginoong Hesus na siya talaga yung Panginoon ni Haring David. Na siya yung sumasa kay David, yung Panginoon po ng mga hukbo. Ito, basahin ko sa inyo. Habang nagkakatipon nga ang mga Pariseo ay tinanong sila ni Jesus ng isang tanong na sinasabi, ano ang akala ninyo tungkol kay Kristo? Kanino bagang anak siya? Sinabi nila sa kanya, kay David. Sinabi niya sa kanila, kung gayon, bakit tinatawag siya ni David na Panginoon sa Espiritu na nagsasabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. Kung tinatawag nga siya ni David na Panginoon, paano siya ay kanyang anak? Pinatunayan ng Panginoong Hesus dito
na siya talaga yung Panginoon ni David na sumasakay David na umupo sa kanan ng Ama yung kanyang Panginoon. Kaya sabi nga ng Panginoon ni David doon, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, o maupo ka sa aking kanan hanggang sa gawin kong tungtungan mo ang mga kaaway mo. O yun po talaga yung Panginoon ni David, yung Panginoon ng mga hukbo, yun po yung Panginoong Yesus. Kasi pinatunayan ng Panginoong Yesus to dito sa may Mateo 22. O, siya nga talaga yung Panginoon ni David na si David ay dumakila ng dumakila dahil ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa kanya. Sabi sa unang Kronika 11:9, di ba po? O pinatunayan niya ng Panginoong Hesus dito na siya talaga yung Panginoon ni Haring David, yung sabi sa mga awit 11 sa 111 ng mga awit. O yun po yung sabi niya. O to, basahin ko sa inyong muli na ang Panginoon ni Haring David dito, yung umupo sa kanan ng Ama. Dito sa 111 ha, ito basahin ko sa inyo pong muli para maintindihan nyo. Sa 111 po ng mga awit, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Ayun po, pinatunayan. Ang Panginoon ni Haring David dito, yung umupo sa kanan ng Ama. Yung sabi sa Kronika, sa unang Kronika, ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa kay David. Siya'y dumakila ng dumakila, di ba po? Ito, basahin ko sa inyong muli. Para maintindihan nyo yung Panginoon ng mga hukbo, yun yung Panginoong Yesus na sumasa kay David. Ito po, siya yung una at huli na Diyos, yung manunubos ng Panginoon ng mga hukbo. Sabi po sa Isaiah 44:6. Ito, basahin ko sa inyong muli para maintindihan nyo. Sa unang Kronika 11:9. At si David ay dumakila ng dumakila, sapagkat ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa kanya. O yun sumasa kay David yung Panginoon ng mga hukbo, yun yung Panginoong Hesus. Tapos, pinatunayan ng Panginoong Hesus dito sa Mateo, nung siya ay nagkatawan tao, na siya nga talaga yung Panginoon ni David na umupo sa kanan ng Ama. O to, basahin ko po sa inyong muli. Kasi nga, yung Panginoong Hesus ang nagpakita sa ating mga magulang. So, basahin ko sa inyong muli rito. Sa Mateo 22, ang kabanatay 41 hanggang 45. Pinatunayan ng Panginoong Yesus dito na siya nga yung Panginoon ni Haring David. Ito. Basahin ko po sa inyong muli. Sa Mateo 22:41. Habang nagkakatipon nga ang mga Pariseo, ay tinanong sila ni Jesus ng isang tanong na sinasabi, anong akala ninyo tungkol kay Kristo? Kanino bagang anak siya? Sinabi nila sa kanya kay David. Sinabi niya sa kanila, kung gayon, bakit tinatawag siya ni David na Panginoon? Sa Espiritu na nagsasabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. Kung tinatawag nga siya ni David na Panginoon, paano siya kanyang anak? O yun pinatunayan ng Panginoong Hesus dito na siya nga yung Panginoon ng mga hukbo na sumasa kay David, na Panginoon ni David na umupo sa kanan ng Ama, sabi po sa mga awit. Yun po yung Panginoong Diyos, siya po yung Hari ng Israel. O basahin ko sa inyo rito. Muli dito, siya yung manunubos, siya yung Hari ng Israel. Para malaman nyo, ito, siya talaga yung una't huling Diyos. Wala na pong iba. Wala naman po tayong ibang manunubos kundi ang Panginoong Hesus Kasi siya yung pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay. Kaya kailangan niyang, nasa kanya ang kaayusan niya, kaya kailangan niyang tubusin. Siya talaga yung unang huling Diyos, yung Panginoong Hesus at saka yung Ama. Ito pong Isaiah 44:6, sa Panginoong Hesus po to. Siya po yung Hari ng Israel. O yun po, sa Apocalypse sabi, siya yung Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. O sa kanya pong verse to, itong 44:6. Ito, basahin ko po sa inyo muli dito sa Isaiah. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel.
at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ako ang huli. At liban sa akin ay walang Diyos. O yun, walang Diyos din sa Panginoong Yesus eh. Kaya sa kanila pareho yung verse na yon. Kasi nga, yung hari ng Israel, sabi rito, yun yung Panginoong Yesus, yung sabi rito sa unang Samuel 12:12, ito sa unang Samuel, sabi rito sa unang Samuel, kasi humihingi sila ng hari rito sa pahayag na tong sa may unang Samuel 12:12, humihingi sila ng hari. Ang hari nila, yung Panginoon ng mga hukbo, yun po yung Panginoong Yesus. Siya po yung hari nila. Ito po, basahin ko rito sa inyo sa unang Samuel 12:12. At ang makita ninyo na naas na hari ng mga anak ni Amon ay naparito laban sa inyo. Ay inyong sinabi sa akin, hindi kundi isang hari ang maghahari sa amin. Dangan, ang Panginoon Diyos ay siya ninyong hari. Ayun, sabi rito, ang Panginoon ninyong Diyos, siya ninyong hari. Yun po yung Panginoong Yesus, yung hari ng Israel. Siya po yung hari nila. Kasi sa verse na ito, sa mga kwentong to, ng Bibliang to, yung pakikipaglaban nila, wala kasi silang hari nung mga time na yon, nung panahon ni Samuel at saka ni Saul. O sabi naman ni Samuel dito, ang kanilang hari, yung Panginoong ng mga hukbo, ang Panginoong Diyos. Yun po yung nasa Isaiah 44:6. Yun po yung Panginoong Yesus. O to, basahin ko po sa inyo muli rito. Kasi nanghihingi sila ng hari rito eh. Sabi naman ni Samuel, ang kanilang hari, yung Panginoong Diyos. O yung Panginoong Diyos na yun, yung Panginoong Yesus. Yung nasa Isaiah 44:6. Ito, basahin ko sa inyo muli. Sa may unang Samuel 12:12. At ang makita ninyo na si naas na hari ng mga anak ni Amon ay naparito laban sa inyo. Ay inyong sinabi sa akin, hindi kundi isang hari ang maghahari sa amin. Dangan, ang Panginoon ninyong Diyos ay siya ninyong hari. O yun ang Panginoong Diyos ay siya ninyong hari. Sabi rito sa unang Samuel 12:12. Yun po yung Panginoong Yesus. Siya po yung hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya nga nung hinuli nga siya ng mga Hudyo, di ba? Huwag niyo isulat na hari ng mga Hudyo. Sabing ganun kay ito, basahin ko sa inyo rito. Siya nga yung hari, sabi rito sa may Lucas. Sabi rito sa Lucas 23, ito, siya nga talaga yung hari ng Israel yung Panginoong Yesus dito sa Lucas. Wala naman pong hari kundi yung mag-ama lang pareho sila ng pagka-Diyos at pagkahari. Dakilang Diyos lang yung Ama. Iisa sila ng pagka-Diyos yung Ama at saka anak. Iisa rin sila ng pagka-Panginoon. Ito, basahin ko sa inyo rito sa 22 ni Lucas. Lucas 23. Ito po sa Lucas 23. Kasi nga siya nga yung hari talaga ng Israel ang Panginoong Yesus Ito, basahin ko sa inyo sa 23 ng Lucas 1:2 saka 37:8. Ito At nagsitindig ang buong kapulungan nila at dinala siya sa harap ni Pilato. Ito nung hinuhuli po yung Panginoong Yesus dito nung ipinako po sa krus. Ito po. Na nagpasimula silang isumbong siya na sinasabi, nasumpungan namin ang taong ito na pinasasama ang ating bansa at pinagbabawal na bumuwis kay Cesar. At sinasabi na siya rin nga ang Kristo ang hari. O yun siya raw ang Kristo ang hari, sabi rito. Sabi rito ng mga Hudyo. Ito, patuloy ko po rito sa
38. At sinabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At mayroon namang sa itaas niya na isang pamagat, ito'y ang hari ng mga Hudyo. O yun o. Siya talaga yung hari, yung sinasabi po sa Isaias 44:6. Siya po talaga yung hari ng Israel, sabi po. Kasi ang sasalita doon sa Isaias 44:6, yun po yung Panginoong Yesus. O yun po. Sabi nga rito, ang yung hari pumaparito. Siya po talaga yung hari ng Israel. Ito po sabi dito sa Mateo. Sa Mateo 21 naman, basahin ko sa inyo. Siya po talaga yung nasa Isaias 44:6. Yung nagsasalita na hari ng Israel at saka manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ang Panginoong Yesus po yun. Ito, siya po yung hari ng Israel talaga, ang Panginoong Yesus. Tapos yung sa Apokalipsis naman, siya yung hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sabi po rin sa Apokalipsis. So, basahin ko sa inyo rito sa Mateo 21:1-4. Siya talaga yung hari na sumakay sa bisirong asno nung nagkatawang tao po siya. At ang malapit na sila sa Jerusalem ay nagsidating sa Bethpage na bundok ng mga olibo, ay nagsugo nga si Jesus ng 2 alagad na sinasabi sa kanila, magsiparoon kayo sa nayong nasa tapat ninyo, at pagdakay masusupungan ninyo ang isang nakatali na babaeng asno na may kasamang isang batang asno. Kalagin ninyo at dalhin ninyo sa akin. At kung sino man ay magsabi ng anuman sa inyo, ay sabihin ninyo, kinakailangan sila ng Panginoon, at pagdakay kanyang ipadadala sila. Nangyari nga ito upang matupad ang sinita sa pamagitan ng propeta na nagsasabi, sabihin ninyo sa anak na babae ng Sion, narito ang hari mo'y pumaparito sa iyo, na maamo nakasakay sa isang asno, at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. O yun, siya talaga yung hari ng Israel, yung sinasabi sa Isaias 44:6. O basahin ko po sa inyo muli rito. Sa na lang, sa 21 ni Mateo 4:5. Nangyari nga ito upang matupad ang sinilita sa pamagitan ng propeta na nagsasabi, sabihin ninyo sa anak na babae ng Sion, narito ang hari mo'y pumaparito sa iyo, na maamo nakasakay sa isang asno, at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. O siya nga talaga yung hari ng Israel, yung Panginoong Yesus, yung nasa Isaias 44:6. O siya rin yung Panginoon ni Haring David. Siya, pinatunayan niya naman yun dahil sinabi niya, di ba, na siya yung Panginoon ni David. Siya talaga yung nagsasalita sa Isaias 44:6. Ito, siya talaga yung hari ng mga hari. Ito sa Apokalipsis naman. Sabi rito sa Apokalipsis, siya yung hari ng mga hari. O, kaya talaga siya yung nasa Isaias 44:6. Ito po sa Isaias, dito po sa Apokalipsis 19:13-16. At siya'y nararaptan ng damit na miniskan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Berbo ng Diyos, at ang mga hukbo na nasa langit ay sumusunod sa kanya, na mga nakasakay sa mga kabayong puti, nararamtam ng mga malagang linong maputi at dalisay. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas, upang sa magitan nito'y sugatan niya ang mga bansa, at kanyang paghaharian ng tungkod ng bakal. Ayan, paghaharian ng tungkod ng bakal, kasi nga siya nga talaga yung hari nagsasalita sa Isaias 44:6. At yuyurakan niya ang mga pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Panginoon ng mga Panginoon ng ating Panginoong Yesus. O kaya iisa sila ng
pagka-Panginoon ng Ama. Kasi nga, hindi naman natin mapapatunayan na yung Ama lang ang Diyos, hindi rin natin mapapatunayan na ang Panginoong Yesus lang yung hari, na siya lang yung Panginoon. Kasi nga, ang Diyos natin at Panginoon iisa pero mag-ama sila. Ito, basahin ko rito sa inyo. Hindi natin mapapatunayan dito na ang Panginoong Yesus siya lang yung hari at Panginoon eh. Kasi yung Ama, Panginoon din siya at hari. Ito, basahin ko sa inyo rito. Sa unang Korinto 8:5. Kasi sabi rito may isang Panginoon. Kaya ang ating Diyos at Ama, isa sila ng pagka-Diyos at Panginoon. Ito kasi dito, hindi natin kasi mapapatunayan na isa lang yung hari, isa lang yung Panginoon eh. Kaya dalawa silang hari, dalawa silang Panginoon. Pero isa sila ng pagkahari at pagkapanginoon yung Ama. At isa rin sila ng pagka-Diyos kasi pareho po silang Alpha Omega at una at huli. Ito, basahin ko sa inyo rito na hindi natin mapapatunayan na ang Diyos lang yung Ama at saka yung Panginoong Yesus lang din yung Panginoon. Dito po sa unang Korinto 8:5. Sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama. Nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo sa Kanya. At isa lamang Panginoon, si Jesucristo. At sa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay, tayo sa pamagitan niya. O yun o. Sabi rito, may isang Panginoon. Pero hindi natin mapapatunayan na isa lang yung Panginoon. Kasi nga, sa mga awit, may Panginoon, di ba? Sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa gawin kong tungtungan mo ng mga paang yung mga kaaway. Kaya dito sa verse na to, hindi natin mapapatunayan na ang Panginoong Hesus lang yung Panginoon, siya lang yung hari. Kaya ang ating hari Panginoon, yung mag-ama po, kaya ang ating Diyos ay mag-ama rin. Ganun po yun. Ito, kasi hindi, sabi rito isang Panginoon, yung Ama, Panginoon din eh. Ito, basahin ko sa inyo. Dito po sa Mateo, kasi yung Ama, Panginoon din siya. Kaya yung Diyos, hindi rin yung Ama lang ang Diyos. Iisa sila talaga ng pagka-Diyos yung Ama at saka anak. At saka isa sila ng pagka-Panginoon. Kasi yung sabi rito sa verse na ito, Panginoon siya. O, ito, yung Ama ay Panginoon din. Ito, basahin ko sa inyo rito Sa may Mateo 11:25. Kasi sabi ron sa unang Korinto 8:5 sa isang Panginoon. Hindi naman isa lang ang Panginoon kasi yung Ama Panginoon din. Kaya yung Diyos natin, mag-ama po yun. At saka yung Panginoon natin, mag-ama rin po yun. Ito, basahin ko sa inyo rito sa Mateo 11:25. Nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilim ang mga bagay nito sa mga pantas at matatalino, at pinihayag mo sa mga sanggol. O yun o. Sabi rito, yung Ama, Panginoon ng langit at ng mga lupa. O, Panginoon ng langit at lupa. Kaya yung ating Panginoon, mag-ama po yun. Hindi po yung Panginoong Hesus lang. Sabi rito sa unang Korinto 8:5-6. Kaya mag-ama po ang ating Panginoon, mag-ama rin po yung ating Diyos. Ganun po yun. Isa sila ng pagka-Diyos ng Ama. Kasi ang ating Panginoon, Jesus, Panginoon din siya ng langit at lupa. O ito, basahin ko sa inyo rito sa Pilipos. Pareho po sila ng Panginoon ng langit at lupa yung Ama eh. Kaya isa sila ng pagka-Diyos ng Ama. Siya nga yung nasa may
Isaias 44:6 sinabi rin ng Panginoong Hesus yun. Di ba po? Ito, basahin ko sa inyo. Pareho silang Panginoon ng langit at lupa eh. Dito po sa Pilipos 2:10, upang sa pangalan ni Jesus ay ilod ang lahat ng tuhod, na nanga sa langit, na nanga sa ibabaw ng lupa, at nanga sa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluwalhati ng Diyos Ama. O yun, pareho silang Panginoon ng Ama eh. Ayon po sa banal na kasulatan, yung Panginoon Diyos po yun. O yun po. Kaya ang ating pong Diyos, mag-ama po yun, hindi po iisa lang po ang Diyos. Iisa lang po ng pagkahari ang ating Diyos. O yun po. Siya po yung Diyos na nagpakita siya po yung Diyos ng mga magulang, yung Panginoong Yesus, yung nagpakita po kay Abraham, sa mga propeta, at saka kay Apostol Pablo. Ito po, basahin ko sa inyo. Basahin ko po sa inyo rito sa 22 ng Gawa. Siya po yung Diyos na nagpakita kay siya po yung Diyos na nagpakita kay Apostol Pablo at saka sa mga propeta, sa ating amang Abraham, yung Panginoong Yesus po yun. Ayon po sa banal na kasulatan. Ito po. Ito, mababa po to sa may Gawa 22:1 patuloy. Para maintindihan nyo, babasahin ko na po ng buo sa inyo to. Itong sa may Gawa 22:1 hanggang 14. Mga kapatid na lalaki at mga magulang, pakinggan ninyo ang pagsasanggalang na gagawin ko ngayon sa harapan ninyo. At nang marinig nilang sila yung kinakausap niya sa wikang Hebreo, ay lalo pang tumahimik sila. At sinabi, ako'y Hudyo na pinanganak sa Tarso ng Cilicia. Datapwat, pinag-aral sa bayang ito sa paanan ni Gabaniel na tinuruan alinsunod sa mahigpit na kaparaanan ng kautusan ng ating mga magulang. Palibas ay masikap tungkol sa Diyos, na gaya ninyong lahat. At aking pinag-usig ang dang ito hanggang sa mamatay, na tinatalian at pinapasok sa mga bilangguan ng mga lalaki at gayon din ng mga babae. Gaya rin naman ng Pangulong Saserdote na nagpapatotoo sa akin, at ang buong kapulungan ng mga tanda na sa kanila ay na may tumanggap ako ng mga sulat sa mga kapatid. At naglalakbay ako sa Damasco upang dalhin ko namang mga gapo sa Jerusalem ang nangaroon upang parusahan. At nangyari samantalang ako'y naglalakbay at nalalapit na sa Damasco, nang magtatanghaling tapat, biglang nagliwanag mula sa langit ang isang malaking ilaw sa palibot ko. At ako'y napasubasob sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At ako'y sumagot, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya sa akin, ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig. Sa katotohanan ay nakita ng mga kasamahan ko ang ilaw. Datapwat, hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. At sinabi ko, ano ang gagawin ko, Panginoon? At sinabi sa akin ng Panginoon, magtindig ka at pumaroon ka sa Damasco at doon sasabihin sa iyo ang lahat ng mga bagay na talagang gagawin mo. At ang hindi ako makakita dahil sa kaniningan ng ilaw na iyon, palibasa inakay ako sa kamay ng mga kasamaan ko. Ay pumasok ako sa Damasco, at isang Ananias, lalaking masipag sa kabanalan, ayon sa kautusan na may mabuting katunayan ng lahat ng mga Hudyong nagsisitahan doon, ay lumapit sa akin na nakatayo sa tabi ko, ay nagsabi sa akin, kapatid na Saulo, tanggapin mo ang iyong paningin. At ang oras din yaon, tumingin ako sa kanya. At sinabi
Sinabi niya, ang Diyos ng ating mga magulang ay tinalaga ka upang mapagkilala mo ang kanyang kalooban at, at makita mo ang banal at marinig mo ang isang tinig mula sa kanyang bibig sapagkat magiging saksi ka niya sa lahat ng mga tao tungkol sa mga bagay na iyong nakita at narinig. Ayun no, sabi rito, yung nagpakita sa kanya yung at narinig yung isang tinig, yun po yung Diyos ng mga magulang. Sabi rito, yung nagpakita kay Pablo at narinig niyang tinig. Yun po, kasi po yung ama, hindi pa po narinig yung tinig ng ama, hindi po nakita ang ama. Ito, basahin ko sa inyong muli para maintindihan nyo. Yung narinig niyang tinig, yun po yung Diyos ng ating mga magulang. Ito, basahin ko sa inyong muli rito sa sheet, sa 22 ng gawa, 7, tapos 14. At ako'y napasubasob sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At ako'y sumagot, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya sa akin, ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig. O ito sa 14. At sinabi niya, ang Diyos ng ating mga magulang ay tinalaga ka upang mapagkilala mo ang kanyang kalooban at makita mo ang banal at marinig mo ang isang tinig mula sa kanyang bibig. Ayun o, yung narinig niyang tinig dito at nakita niya yung Diyos po ng ating mga magulang, sabi po rito sa Gawa 22:14. Yun po yung Panginoong Yesus, yung nagpakita po kay Pablo at saka sa ating mga magulang. Siya po yung nagpakita kay Pablo, the Diyos. Yung sabi rito kasi siya yung narinig ni Pablo yung tinig niya eh. Yung pala yung Diyos ng ating mga magulang. Sabi rito sa Gawa 22:14. Basahin ko po sa inyong muli. At sinabi niya, ang Diyos ng ating mga magulang ay tinalaga ka upang mapagkilala mo ang kanyang kalooban at makita ang banal at marinig mo ang isang tinig mula sa kanyang bibig. Ayun yung sabi rito, yung Diyos ng ating mga magulang, nakarinig siya ng isang tinig, yun po yung Panginoong Hesus. Yun po yung nakita niyang Diyos. Kasi po yung Ama, hindi po naririnig yung tinig ng Ama at saka hindi pa po nakita ang Ama ayon po sa banal na kasulatan. Hindi po narinig yung tinig ng Ama. Ito, basahin ko sa inyo. Yung Diyos Ama ng ating Panginoong Hesus, wala pang nakakita ron, wala pa pong nakarinig sa tinig niya ayon po sa banal na kasulatan. Kaya nakitang Diyos ni Pablo ng ating mga magulang, si Abraham, ang Panginoong Hesus po yun. Ito, basahin ko sa inyo. Kasi yung tinig po ng Ama, at saka sa Ama, wala pang nakakita eh. Sabi sa banal na kasulatan, ito po sa 1:5:37. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siya nagpapatotoo tungkol sa akin. Kailanman hindi nyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Sa tinig ng Ama, wala pa pong nakarinig, wala pa pong nakakita ng anyo. Ayon po sa banal na kasulatan. Kaya yung nakita ni Apostol Pablo at narinig na tinig, yun po yung, sabi ron, yun po yung Diyos ng ating mga magulang. Yun po yung Panginoong Yesus. Sabi nga, sino ka baga Panginoon? Ako si Jesus na yung pinag-uusig. Yun po yung Diyos ng ating mga magulang. Yun po yung Panginoong Yesus. Kasi nga binigay na ng Ama sa Panginoong Yesus yung langit at lupa eh. Kasi mana niya yan sa Ama, lahat ng mga bagay eh. Kaya nga ipakita ng Diyos sa ating mga magulang, yun po yung Panginoong Yesus. Ito, basahin ko po sa inyo muli. Kasi yung tinig ng Ama, hindi pa po narinig eh. Sa 1:5:37. At ang Ama na nagsugo sa akin, ay siya nagpapatotoo tungkol sa akin. Kailanman hindi nyo narinig ang kanyang tinig at hindi nyo nakita ang kanyang anyo. Hindi pa nakita yung anyo. Ayun po. Sa katunayan na nakita nila ang nakita nilang Diyos, yung Panginoong Yesus. Ito sabi dito, ang nagpakitang Diyos sa kanila sa ating mga magulang, yung Panginoong Yesus, ayon po sa banal na kasulatan. Sabi nga, nakita ni Abraham yung araw ng Panginoong Yesus eh.
ng mga nakaaraw ng Panginoong Diyos, nakita ni Abraham. Ito, basahin ko sa inyo. Yun po yung Diyos ng kaluwalhatian, yung Diyos po ng kaluwalhatian, at saka yung Panginoon ng mga hukbo, at saka yung Panginoon ng kaluwalhatian, iisa po yun. Yung Diyos ng kaluwalhatian, Panginoon ng kaluwalhatian, Panginoon ng mga hukbo, yun po yung Panginoong Hesus. Iba po yung Ama ng kaluwalhatian. Kaya ang nakita nilang Diyos, yung Diyos ng kaluwalhatian at Panginoon ng kaluwalhatian. Ito po. Sa katunayan na sinabi ng Panginoong Hesus, nagkita sila nung araw na yon ni Abraham dati. Ito, sabay 1. Sa 1:8:54. Sumagot si Jesus, "Kung niluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang anuman. Ang aking Ama ay siyang lumuluhati sa akin. Na tungkol sa kanya ay sinabi ninyo na siya'y inyong Diyos, at hindi niyo siya napagkikilala. Ngunit nakikilala ko siya, at kung aking sasabihin na hindi ko siya nakikilala, ako'y patutulad sa inyo na isang sinungaling. Datapwat, nakikilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Nagalak ang inyong amang si Abraham nang makita ang aking araw, at nakita niya at natuwa." Ayun nakita siya talaga ni Abraham ang Panginoong Hesus. Siya talaga yung Diyos ng kaluwalhatian ang nagpakita kay Abraham. Basahin ko po sa inyong muli. Dito po sa 8:1, 56 hanggang 57. "Nagalak ang inyong amang Abraham nang makita ang aking araw, at nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, 'Wala ka pang 50 taon, at nakita mo si Abraham?' Sinabi sa kanya ni Jesus, 'Katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga." Yun nga, siya nga yung talagang nagpakitang Diyos sa ating mga magulang, yung Panginoong Yesus. Siya po yung Diyos. Sabi nga ng Panginoong Yesus mapalad ang sumampalataya kahit hindi nila ako nakita. Mapalad ang hindi nakakita, gay may nagsisampalataya, di ba? Siya nga talaga yung Panginoong Diyos, sabi doon ni Santiago. Panginoon ko at Diyos ko, sabi rin ng ganun. Yun po. Magkaiba po yung Panginoon ng kaluwalhatian saka yung Ama ng kaluwalhatian. Pero iisap ko sila ng pagka-Diyos. Yung Panginoon ng kaluwalhatian at Panginoon ng mga hukbo, at saka yung Diyos ng kaluwalhatian, yun po yung Panginoong Hesus. Iba po yung Ama ng kaluwalhatian. Yun po yung nakita ni Pablo, at sa nagpakita rin sa ating mga magulang. Ito po, sa katunayan na siya yung Diyos na nagpakita, yung Diyos ng kaluwalhatian, yun po yung Panginoong Hesus. Kasi yung Ama, hindi pa po nakita yung Ama, di ba? Hindi pa rin narinig yung tinig ng Ama, sabi sa banal na kasulatan, di ba po, sa 1:18. Walang nakita sa Ama, walang nakakarinig sa tinig ng Ama, sabi sa 5:37 ng 1. Kaya nakita nilang Diyos ng ating mga magulang, yung Panginoong Hesus po yun. Nagpakita po kay Abraham. Ito, sa katunayan, ang nagpakitang Diyos, yung Panginoong Hesus, dito po yung nagpakita kay Abraham, dito po sa Gawa 7:1-2. At sinabi ng dakilang saserdote, tunay baga ang mga bagay na ito? At sinabi niya, mga kapatid na lalaki at mga magulang, makinig kayo, ang Diyos ng kaluwalhatian napakita sa ating amang si Abraham nang siya ay nasa Mesopotamia bago siya tumahan sa Haran. Sabi rito, nagpakita yung Diyos ng kaluwalhatian kay Abraham. Tama nga po yung sinabi ng Panginoong Yesus doon sa 8 na nagkita sila ni Abraham, nakita siya ni Abraham, nagpakita siya kay Abraham. Tama po yun, siya po yung Diyos ng kaluwalhatian ang nagpakita sa ating mga magulang kay Abraham. Basahin ko po sa inyong muli. Dito sa Gawa 7:2. At sinabi niya, mga kapatid na lalaki at mga magulang, makinig kayo, ang Diyos ng kaluwalhatian napakita sa ating amang si Abraham
nang siya'y nasa Mesopotamia bago siya tumahan sa Haran. O yun o, yun talaga yung nakita niyang Diyos ni Abraham, yun po yung Panginoong Yesus, yung Diyos ng kaluwalhatian at saka ang Panginoon ng kaluwalhatian. Magkaiba po kasi yung Ama ng kaluwalhatian. O ganun po. God bless po. Sana po naintindihan nyo ang nagpakitang Diyos sa ating mga magulang, ang Panginoong Yesus, pati kay Apostol Pablo na narinig din yung tinig ng Diyos ng ating mga magulang. Sabi po sa 22:14. Yun po yung Panginoong Yesus. God bless po. Magandang gabi po. Ingat po sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. God bless.